everyone, good morning. So I'm Engineer Alden Escalito and I'm a licensed agricultural and biosystems engineer. I passed my licensure degree last December 12, 2024, and I'm now here at WEMSU as I work as a visiting lecturer, and now uh, it was the end of the semester, and of course the experience is quite very challenging sometimes, and of course it is the opportunity that was given by the God or whatever it is na nag-provide sa akin ito. So far it's good naman, and I'm so thankful and very blessed also. Thank you. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. How are you today? Mm, shall I say I'm not fine? Charot. Anyway, today. Of course, it's quite challenging because it's the end of the semester already. So there's so many tasks that we need to do. We need to comply. But then, for the experience, of course, it's good. And of course, if you are asking how I am, so yeah, I need to act fine because it is what we need to do. We need to act fine for that. Okay, that's all. Okay, sir. Thank you po. Good morning, everyone. So now we're here with our AutoCAD instructor, Engineer Alden Garito. So thank you, sir, for accepting our interview. So we're going to ask you some questions. Can you briefly describe your profession and current role? Okay, so as of now, last December 2024, I was already a registered agricultural and biosystems engineer, and now I'm already our visiting lecturer here at Western Mindanao State University under the Department of Agricultural and Biosystems Engineering. Can you? So with this position, we all know that agricultural and biosystems engineering is a kind of engineering that focuses on agriculture and biosystems. Of course, it's not just only simple agriculture, but also to required you for you to innovate. You are also required to have an engineering knowledge in order to solve societal problems with regards to the specific field. So also we have also for that marami kasi mga fields na pwede. So as of now I choose with this academe which educating our future agricultural and biosystems engineers to pursue their dreams and of course to make it come true. So that's Thank you, sir. So second, we have, how long have you been working in this field? So yeah, it's quite crazy because at December 2024 and now I'm already in 4 months of my service as a visiting lecturer, and of course malapit nang matapos yung semester, and it's good naman yung experience ko dito. So parang parang nagbabalik ako sa bilang isang estudyante. Nakikihalubilo din mga students, of course helping their dreams na magiging engineers. That's all. Then, have you ever faced a situation in your career that you would consider an ethical dilemma? About dilemma, so yeah, when I passed my boards that last December, so I was between the two condition, which is going to work for experience and of course pursue my master's degree. We all know that master's degree has greater opportunities for you as a professional because it parang parang yung trabaho kasi is parang position din kung saan nagbe-base din yung mga ganyan na kung saan ka or yung level mo as an expert sa isang field. And of course for the work also it's quite kasi parang natututo ka din sa sa mga
real life experience kasi iba kasi yung nag-aaral ka, iba din yung parang nasa field ka na. So between that so yan yung dalawang ethical dilemmas ko. Parang napipili ako sa dalawang parang positive siya na which is parang mabe-benefit ko din, which is to take the master's degree and course to work for experience. Can you describe the situation in details, like who was involved, what happened, what make it ethically challenging? Yeah, with regards to that. No? So, number one, when I was thinking to pursue my master's degree, so when I pursue master's degrees, parang nangunguna yung isip ko, kaya ko pa ba ito? Kaya ko bang gawin na ganito lang yung knowledge ko? Kasi when you say passing that board exam, you're just only simply parang nag-recall ka lang sa mga napag-aralan mo and then nag-take ka lang ng board exam. Parang pa lang siya, parang sabihin mo medyo nahihirapan ka during the preparation, pero it just habang nagsisimula ka pa lang sa real life situation, parang yun ang sasabihin, nagsisimula, parang start pa lang. So maraming involved. Of course, I need also to prioritize my families because with regards to the situation din ng family ko. So, medyo tumatanda na kasi yung parents ko. So, that's why I also thinking kung mag-pursue ako nito. So, syempre, aral na naman. Another gastusin, So, but then, kung isipin mo, parang nagbe-benefit ka lang doon. But then, yung challenge nga sa it is between your dreams and of course the real life situation na meron ka. And for the work naman, yun nga parang din challenging because when you start working, parang parang zero ka talaga. As for me, parang that time parang iisip ko, bakit parang engineer naman ako, but then nagpe-face ako na parang zero balance talaga at that time. So that's why yun ang parang dalawang may benefit, but then para sa iyo may benefit, but then mayroong mga challenges towards it. What were the possible options or actions you would have taken? So doon choosing between those two dilemmas, so I decided to gain more knowledge sa about my field because taking the board exam is not that enough for me. I'm sorry not to even pressuring you sa joining you, but then parang masabi mo parang marami pang mga kaalaman na hindi mo pa talaga nalalaman. So that's why I rather choose the experience and of course, being in the academics, of course, continuous yung knowledge na deliver. So that's why I choose this work. Parang tinake ko siya as study. That's why. What decision did you make and why? So yun na nga parang lang din. Yun parang lang ako kasi number one is medyo nangingailangan din ng faculty dito sa dito sa WIMSU. So that's why of course gusto ko din na parang yung knowledge ko gusto ko din i-share sa kahit kanino, and the reason why parang sayang din na parang hindi ko siya ma-share lalo isa sa mga disadvantage parang yung sa sarili ko ba parang madali akong makalimot sa mga So that's why parang parang continuous yung knowledge. That's why dito ako gusto ko tulungan yung estudyante. So that's why nag-pursue ako sa academy. So next we have, were there any company policies or professional codes or laws that help you guide your decision? So with that actually wala naman. Parang kasi siya parang hindi pa siya like yung company naman nangangailangan sila ng mag-work for them para matulungan lang yung isang
department, ano ba sa atin sa Agriculture and Biosystems Engineering. So yun po parang yung challenge doon, madami. So yun parang makonsider mo yun sa company na yun na But then mayroon din parang personal na kasi it's my choice if I will work sa company or not. But then yun nga parang I think yung dahilan doon na tumuloy ako dito is parang personal na siya reason. It's not just about that. But then of course as an professional, I need also to respect what are the ethical codes and standards and policy of the said university. Did you consult with anyone, for example, yung mga supervisor niyo, sir, or colleagues when deciding what to do? Yes, with my department head. So it is okay to mention her name. Yes. Okay, so Engineer Ivy J. Santos, the department of head of ABES. So she's the one who convinced me for that. So of course, she's also my instructor that time when I was a student. So parang parang yung alam mo ba yung parang gusto ko lang i-return yung yung parang yung binigay niya sa akin, gusto ko din na parang ituloy-tuloy na. So gusto ko din tulungan yung department. So yun nga again yung parang pinukulangan tayo ng mga faculty dito. And yeah, I need to do that kasi parang siya yung parang daan ko bakit ako nakapasok dito. Kasi siya yung parang naghahanap, and of course, I know na mayroong considerations. Of course, number one is competitiveness sa ating university with regard sa ating department, sa ating course na mayroon tayo. So, kailangan talaga ng competitiveness dyan. So, yun yung isang challenge para sa akin na kung saan parang iniisip ko kasi parang dinadown ko yung sarili ko that time when we are talking with Ma'am Ivy. So, parang dinadown ko yung sarili ko that time. So, yun nga lang parang naisip ko, kaya ko pa ba ito? Or kaya ko ba ito? So, yun po, siya po yung parang dahilan kung bakit tumuloy ako dito. Parang ang dami niyang mga ang dami niyang parang sa atin, kailangan din natin ng mga words of wisdom na galing sa kanya. Hindi lang yun, of course, siguro may dahilan din siya na kung saan tinanggap niya din ako dito. Then what factors were the most important to you in making your decision? Yung example, pagiging fair, honesty, ganun. What do you mean by that? So, parang parang ano ba yung yung pag-iulit? What factors were most important to you in making your decision? Yung pagiging fair daw, sir. Example, honesty. Sasagot ko dyan. Pwede okay na po. Opinionated naman siya, Apo. na answer. Parang it's also, parang dalawa. Number one is, personal reason ko na or parang will ko na mag-pursue dito. So, and of course, yung number two is sa challenge ng ating department, of course, may may policy kasi from the CHED na kailangan ito yung limit numbers ng faculty, and the reason why I also continue. But of course, parang iniisip mo, trabaho na yun opportunity na yun. So, I need also to pursue or to take that opportunity just for me. And of course, hindi naman ako nagsisisi kasi I learned also, and of course, marami din akong nakukuha mga knowledge from my students kung yung mga behavior nila and mga characteristics nila. So, parang dinedevelop ko yung personal self ko, and of course, yung sa environment. Thank you, sir. Looking back, do you feel you made the right decision? Why or why not? Okay, so with that, so maybe I think considering the considering the chances na parang
parang minsan kasi hindi natin naiisip, ganito pa. I honestly, before, parang ayaw ko talaga sa teaching because of that, daming mga papeles. Pero as of now, yun na, parang iba kasi yung parang yung experience mo dati na parang pag-iisip mo dati na ayaw mo niya. But then, in reality, when you are already in work, honestly, parang siya, parang gusto mo na lang tanggapin yung yung opportunity na meron or yung parang availability ng ng related sa work mo. So halimbawa, ito kung iisipin mo maraming mga Filipinos na walang work dahil lang sa dahil sa mga qualifications. But then isa ito para sa akin na sa academe, so, isa itong opportunity na parang open siya but then walang kumukuha. So I grabbed that chances and of course number 2 is from your environment, parang sila na yung tumatawag sa iyo, parang doon ako na-amaze doon ako na-amaze na kung saan itutuloy ko na lang ito. I will go and take that opportunity. And out of 4 months, so hindi naman ako nagsisisi kasi I shared my knowledge, kung ano yung nalalaman ko, natututo din ako, and of course, I think parang iniisip ko yung dilemma ko kanina before na yung mag-pursue sa masters then or mag-work. But then as of now, parang naisip ko, ang dami pa palang kulang when I pursue my master's degree. If itinuloy ko lang yung master's degree, baka siguro doon marami pa talaga ang mga kailangan, mga challenges or mga problema na dapat kong harapin ko. Kaya hindi ako nagsisisi when I work in this department kasi parang marami din akong natutunan aside doon sa mga natutunan ko doon sa board exam and during my undergrad. What was the outcome of the situation, personally and professionally? Sorry. Okay, so ano pa ulit? What was the outcome of the situation, personally and professionally? Decision. Okay, so yung outcome na personally, aside from the negative, although yan, honestly, meron talaga mga negatives, dahil sa mga iba-iba yung characteristics or attitude or characters ng mga students. Meron mga may intindihan mo, meron ding yung mga pasaway, ganon. So parang personally, anyway, yun nga, yun din, isa din yung sa natutunan ko. So personally, if in terms of positive, na yung mga positives lang. Okay naman, so yun nga, parang natutunan ko din na ang hirap kasi na basta-basta ka na lang magbabagsak ng estudyante. So, yun yung number 1 na challenge, parang sabi mo, yun isa to sa experience ko, parang ibabagsak ko ba itong student na to? Mabait naman to. So, parang natutunan ko na mag-intindi ng yung characters ng mga students. And for professional, yun pala professional pala yun, being a professional. For personal naman, medyo dapat matuto kang mag-adjust sa environment mo. Hindi siya pwedeng mag-adjust yung environment sa iyo, kundi ikaw yung mag-adjust sa environment na kung saan dapat i-consider natin yung mga different characters ng tao, different beliefs ng tao. Kasi iba-iba kasi yun eh. So, yun yung isa sa dahilan na kung saan parang personally, I need also to adjust with regards to the situation sa environment. So, in terms of professionally, yun, understanding the behavior of the different individuals. And of course, you need also to respect what is the policy of the school. Kasi, and of course, their ethical standards. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit mayroong university, because we want all our students to be competitive when they are leaving these universities. So that's all. What did you learn from the experience about ethics in your profession?
I think you need to consider ethics in your career or field, because when you are working, it's not the world we adjust for you, but it's you will adjust for the environment, as what I've said earlier. So that's the reason why I learned many na yun nga, para dapat talaga may mga process na sundin. Hindi ka basta-basta na lang mag-release ng mga words that comes out on your mind na parang, naisip ko lang to. Parang itatanong ko kahit nasasaktan na yung tao. So, we need characters is also very important, or your personality is also very important. So, yun nga, no, that's the reason why we have these two things. The policy, which is considered under the law, the law, and then of course the ethical standards. In which, parang sabihin mo ethics, it's simple, parang susundin mo lang. Hindi siya parang masabi mo na, this is ethics, so, but this is moral. But when we considering the moral and illegal, or legal or moral, immoral, that's, di ba yun yung mga parang apat yun? So, yun yung parang ma-apply ko yung ethics. Ano ba yun? What did you learn from the experience? Yun nga, aside from those na learn ko, meron talaga mga by process with regards sa dito sa academe. So, yun nga, parang dami ko din natutunan with regards to the sa ating mga alam mo ba, parang yung i-consider natin yung mga yung mga student, yung mga situation nila, yung mga yung mga na-experience, kasi meron talagang difference. Merong masasabi natin na itong taong to is parang mayroon kang expectation for that person, but then in reality siya lang pala yung so dapat yun nga ang pag-iintindi ng bawat isa. So yun yung para ma-apply ko sa personal, and of course for the professional, yun nga para we need also to follow what are the especially for the agricultural and biosystems engineering. So we have that code of ethics, which is very important when you are already in your field, kasi it is how other organization will define ABE or the ABE organizations to the specific na kung saan parang kung titingnan ka ng tao, this is ABE, so parang naiisip mo, ganito yan sila. They're also focusing on this kasi nire-refer nila yung ethics rather than the laws, kasi yung laws is for anybody, but when we see ethics, it's just only focusing on the field. Kasi yun yung parang we are talking about the characters, kasi di ba ethics is study of morality, right? So parang masabi natin sa kanila it's moral, but then sa atin pala yung ginagawa nila is immoral. So yun yung parang way na kung saan magde-define yung tao para sa atin. So the reason why I also learned from that na we also have that ethics, and of course we need to respect that. And what advice would you give to someone, sir, entering your profession about handling ethical dilemmas? Okay, so we all know that ethical dilemmas is either positive or negative, right? So it's hindi siya pwedeng positive yung isa, negative. Of course, you will choose the positive one, di ba? So, but of course, when we say dilemmas, yung positive talaga yung mostly na kung saan parang iisipin natin, I want to be a lawyer, but I need also to take that law exam na kung saan doon ka makaproceed ka sa lawyer. But then, iisipin mo, dream mo yun, tapos dream mo din maging isang engineer. So, yun nga, parang dalawa yung, parang iisipin mo, dalawa sila, parang nag-iisip ka.
ito ba yung pipiliin ko o ito na lang, itutuloy ko na lang ito. So, positive. So, my advice for you is maybe what parang think first before you are going to step before kayo mag-step sa next na challenge. So, isipin mo muna yung what are the consequences. What are the possible hindi naman consequences. What are the possible consequences sa life mo. So, just like me, when it's either I will choose to work or I will choose to continue my master's degree. So, yun, parang mahirap siya isipin una. But then, yung I think hindi ko naman pwede na dahil gawin nyo to, gawin mo yan. But of course, I want you to be you na mag-decide kasi ikaw naman yung parang isipin mo, parang ikaw man yung maghihirap niyan, ikaw man din yung sarili mo yung ibibigay mo para makuha mo yung pangarap. So, I think first and think also of what are the possible consequences and what are the possible benefits and what yung parang isipin mo paano mo siya ma-handle when there are challenges na magdating sa buhay. So, yun. Thank you, sir. So, last question ako. In your opinion, how important is ethics in your field and why? Okay, so of course, number one is we need to respect. We need to respect what are of course, we are in our specific field. We have that for the ethics. So we need, number one thing is respect, and of course we need to follow what are their ethical standard. We need also to parang kung ano mo na lang talaga siya, kung ano yung meron, parang doon na kung saan naman parang parang kino-consider natin yung universal thinking niya, parang kung sino yung parang pinakamarami na mag-design na mag-agree doon, parang yun ang susundin ng lahat. So I think respect is the number one for that. So yun lang, parang respect lang yung naiisip. That's all, sir. Thank you po. Okay.